sa mga electromechanical or industrial electrician. Kasi po, dito po kami nag-determine kung saan kami kakabit ng mga, for example, wala akong tester. So alam ko na ngayon kung saan ako kakabit. Kung kailangan ko yung ano. For example po, sa doon sa industrial, for example, ito po 380. 380. Yun ang ginagamit po usually. Tapos ito po, bakit po tayo may neutral? Ito po neutral, pag kinabit mo po yan dito, magiging 220 yan. So hindi mo na po kailangan ng transformer. Okay? Kahit saan mo po yan dyan ikabit, 220 po ang kalalabasan yan. Yes. No. Neutral. Tinatawag po neutral, hindi ground. Ang grounding po, bakit kailangan natin ito pinaka-importante yung grounding? Bakit? Yes. Bakit kailangan? No. No po. Ito pong neutral, for example, mayroon tayong refrigerator. Okay? Mayroon tayong aircon. Bakit kailangan yung neutral? Kasi yung neutral, siya yung mag-absorb para hindi ka makuryente. Yes. For example po, ito po yung compressor. Ngayon, shortage siya sa loob. Pag wala siyang grounding, wala siyang absorber, ikaw ang gagawing grounding nito. Ito yung nakakamatay. Kasi ito po yung pahugot. Ito yung hatak sa'yo. Siya ang magiging, yung tubig uubusin nito. Kaya nga po, sa kanila, ako nagkakabit ako ng kahit live to hawakan ko, kaya ko. Pero, complete ako. Kasi po, hindi ko pwede patayin yung production Live to lahat. So, isa-isa ko siyang tinatanggal, titapang ko, pero dapat ko. Naka-safety shoes ako. Walang yan dyan. Kaya ko po yan ikabit. Pero hindi po yan advisable sa kanila, lalo sa mga baguhan. Kasi maaari pong pag nakurint, tapos mabibigla, tapos biglang madikit dito, ay di patay yung tao. Ngayon po, dito naman tayo sa Manila. Okay. Mayroon tayong, sa mga subdivision, mayroon tayong tinatawag na, ang ginagamit nila, line to line. Tapos dito, ito na yung grounding nila. Sa Manila po ito Ito yung grounding nila. Sa mga subdivision, ito po yung 220. Pag nagkabit ka dito, ito po ay magiging 110. Kaya no need ka na yung mga appliances na galing sa Manila, as dito sa Saudi, dati noon 110, no need ka na maglagay ng transformer Kasi dito pa lang po, makakapagkabit ka na. Di po. Kasi dalawa po. Kasi ito po, sa Manila po, line to line ang tinatawag. Supply to. Tapos ito po. Pero po sa province naman, iba naman po sa province. Sa province po, line to ground. For example, ito yung isa, 220. Ito naman, sa amin, lalo sa amin kila Kuya Tyron, sa amin sa probinsya namin, ito, 0 to. Ito na yung ground. Kaya po, yan yung mga pagkakaiba ng natin. Dito po sa Saudi, lalo sa mga distribution, dito sa mga distribution natin, for example, itong supply po natin, dito po 220. 220 yan. Lahat po 220 yan. Line to line, 220 yan. Pag nag-neutral ka po dyan, ang kakalabasan yan is 110. 110 volts. Kahit po sukatin natin yan, pag ka ng neutral dito, 110 na po yung kakalabasan yan. Yan po yung electricity dito sa Saudi Arabia. So dito po, sa Saudi Arabia, ang kagandahan, no need ka na mag-apply for industrial. For example, mayroon kang establishment, kasi naka 3-phase ka na, step up mo na lang siya. Kung kailangan mo ng 380. Pag kailangan mo ng 110, ka ng 110, ganun po dito sa Saudi Arabia. Kaya po napakahalaga ng kahit mayroon tayong basic na nalalaman. Sa mga ganito pagkabit na lang po, for example, pagkabit ng aircon, pagkabit ng lahat ng mga equipment na mayroon tayo sa bahay. Okay?
absorb ng ano ng mga lalo yung mga excess na power. Ay wala po 'yan. Opo. May ground po 'yan. Opo, ano po 'yun para ma-excess yung ano yung humming sound. Sa electronics naman po 'yun. Kasi po yung ginagamit natin sa electronics is by hertz po tayo eh. Opo. Pag nag mga AI hindi po. Ito po 'yon. For example po, ito yung ano, ito yung ilaw mo, di ba? Ngayon po, dapat po ang switching mo ang switching mo manggagaling po dito sa linya. Hindi po sa hindi po dito sa ground. Kasi pag nanggaling po dito sa ground yung switching mo, yan po yung nag nagbi-blink. Ah? Ito po yung kasama po ito. For example po, ito yung transformer, di ba? Ito yung neutral. Dito po yung ano pa rin po ito. Ito po yung neutral. Ito po yung 380. Kaya po dito, iba different, ano po, malaking pagkakadiferensya ng grounding sa neutral. Kasama po siya sa cycle ng ano ng transformer. Ito po yung neutral. Kasama po yan diyan. Yan po yung ano. The windings. Opo. Kaya nga po hindi po pwede po ito ikabit sa ano eh sa mga poste yung neutral eh. Sa electrical code po, ano po yan? Labag po yan sa Oh, ito Saudi code lang po tayo. Sa Amerika po, sa European, hindi ko po ano kasi dito lang tayo nag-focus sa ano, Saudi and the Philippines. Ngayon po ang 'di ba sa atin, nagtatanong tayo, ang bilis mapundi ng ilaw natin eh. Kasi po yung connection natin is mali. Hindi tayo nag-connection dito sa live wire ng switch. So ikinonekta natin doon sa neutral. Or kung nandun naman po tayo sa Pilipinas, kinekta natin doon sa zero. So magkakaroon pa ng possibility na, for example, nabasa o kaya na ng konting tubig, nagkaroon ng corrosion yung linya mo, yung switch mo, magkakaroon po yan ng magbi-blink po yung ilaw nyo. Di doon po mabilis. At saka po sasabihin natin, mataas yung bill ko eh. Kasi yung bill ninyo, yung ilaw nyo, gumagana pa rin. Kahit sabihin natin na magkaroon tayo dito ng let's say 50 volts na na resistant na siya, na voltahe, magbi-blink pa rin po ito. Kumakain po. Kakain at kakain pa rin po siya ng So paano maililinis siya ngayon? Itatama mo po dito sa lagi ka pong sa live. Lahat pong switches, papunta po tayo doon sa live. Yan. Pagdating ni Vanessa, yung switch mo dapat dapat baguhin mo yung mga mo dyan, baka nagbi-blink yan. Nagbi-blink. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano magamit sana ng tester kaso. Pero dito po makakapag tayo. Dito makakapag po tayo. Mayroon po ako ditong dalawang tester para ma-test natin yung voltahe, frequency, at saka yung frequency po, ito po yung hertz na tinatawag natin. Kasi po, malaking epekto po yung frequency doon sa mga appliances. For example, mayroon po tayong TV, di ba noon? Mayroon tayong 50 hertz na nabibili, mayroon 60. So kung for example po 60 hertz yung nyo, magkakaroon po yan ng diferensya doon sa loob ng television nyo kasi electronic component yan eh.
lalo yung mga flyback noon, kaya madaling masira yung mga nabibili natin kasi hindi tama doon sa frequency na nakakabitan natin na kuryente. Auto. Yun po yung maganda, yung sa ngayon po auto na siya. Ginawa na po yun kasi nga nagkakaroon po yan ng malaking ano lalo sa mga electronics component eh. So sa susunod po itatakil natin yung hertz about sa mga appliances naman. Kasi sinong na hertz dito? Maraming hertz. Maraming na hertz. So, meron po ako dalawang pinaka-basic po sa industrial electrician tester. Ito po yung tinatawag namin ni master na tinatawag namin na clamp tester. Ito po yung pagsukat ng amperahe. For example, ito pong halimbawa, mahina na yung lamig. So, susukatin namin dito through ampere. Malalaman namin, for example, kung kulang ng karga o kaya sobra sa karga, sa expert na po ito. Oo. Ito po sa expert na po yan. Oo. Ngayon po, ito po yung pinaka-importante sa voltahe po. Multi. Kasi dito po natin malalaman kung tama yung voltahe na pumapasok sa atin. O kaya, dalawa po kasing klase ang nakakasira ng appliances, either over voltage or under voltage. Pag under voltage po, ibig sabihin, mababa ka doon sa limit niya eh. Kasi, kaya po yung appliances natin, kung titignan natin, is mayroong 200 to 240. Ngayon, pag nag-exceed siyang 240, masisira na po yung mga components mo kasi, for example, mayroon kang 5 volts lang, magiging 7 volts na yon. Kung over voltage. Ngayon, pag under voltage naman, masisira din yon. Either po yung supplier natin galing sa labas, for example, Meralco, dahil sa karamihan na ng either na maliit yung wire, jumper, diyan na po yan nangyayari. Na bumababa po yung natin, yung voltahe. Ngayon po, halimbawa, tama naman yung natin, yung voltahe. Yung amperahe naman, minsan, yan po, yung lakas ng kuryente na pumapasok sa atin. Isa rin po yan sa nagiging apekto ng natin. Yung minsan, kala natin, tama naman yung voltahe ng ko. Bakit yung refrigerator ko o kaya yung mga appliances ko nasisira? Kasi yung amperahe po, mababa. Hindi sapat doon sa yung lakas, kumbaga yung, di ba kaya ko, 50 kilos lang kaya ko. Kaya ko yan. Nilagyan mo ako ng 60 kilos. Hindi ko na yung kaya. Iba po. Pumapasok, iba po. Kaya po, pero po magkasama po yan. Sa next po, itatakal ko yung kung paano tayo, kasi dito muna tayo kasi para maintindihan natin kung paano tayo magkabit ng ilaw, tayo kung ano ang kahalagaan ng grounding, ano ang kahalagaan ng neutral dito sa Saudi Arabia. Sa atin po wala po ito eh. Kasi, dalawa po sa atin, lalo sa province po natin is dalawa lang. 0, saka Pero po sa Manila po, mayroon po tayong tinatawag na line to line. Ito po yung tinatawag nating line to line, lalo sa mga subdivision. Kasi, kaya kung titingnan mo minsan sa Manila, sa mga subdivision, may makikita ka 3 eh. 3 na papasok doon sa bahay mo. Pag, po yan, line to line yan, 220. Pero pag ginitna mo yan, 110 po ang kakalabasan yan. Kaya akala mo tama yung mo eh. Ngayon po, gusto ko sana mag-testing isa-isa eh. Kukuryentein. Si Master, hindi ko yan pwede makuryente. gusto ko sana may experience eh. Unti-unti ko siya eh. Sabi ko, hawakan mo yan. Hindi pwede. Kasi, ngayon po,
basic lang tayo doon sa sa kung paano natin malalaman yung yung for example yung paano natin malaman yung sizes ng wire na ginagamit natin. 'Di ba? Yan pinaka-importante po 'yan. Ngayon po gagawa po ako sa next time na pag natin ng table. Magbibigay po ako magdadala po kami ng paraphernalia, ko po sa inyo kung paano mag-compute. Para yung basic lang po ba na doon tayo sa bahay. For example, bakit yung laging nasusunog? For example, ito pong akala natin mayroon tayong saksakan. O ba? Ito kaya natin saksak lahat, hindi po pwede. Kailangan natin po i-determine yung sizes ng wire. Ba yung mga appliances natin. Yung mga appliances natin, tapos napakarami ng appliances natin, ilagay natin diyan lahat. Ano mangyayari ngayon? Susunog yan. Ay, hindi po yun sa... haba naman extension, sabihin na haba naman extension, di ba? Lalo bibili ka ng mga China dyan, akala mo napakalaki ng nasa loob niyan. Minsan nasa 0.1, 0.2 lang nasa loob niyan ng mga wire. Kaya, gumagana naman, pero masisira yung appliances mo. Kasi nasusunog yung wire mo. Yun ang pinaka-basic na po doon. Kasi ito, for example, kaya po yung doon po sa amin sa bahay, ginawan ko talaga siya ng sariling extension. Bumili ako ng wire dito, gumawa na lang ako sarili ko. Para yung wire, alam ko kung anong sizes na kailangan. For example, may 2.5, may 3.5, may 4, ganun, may 6. Depende po sa pangangailangan ng ng mga, for example, doon po sa atin kasi, mayroon tayong tinatawag na mga yung, hindi uso sa atin yung breaker Dati, mga fuse lang, di ba? Yes. So, ngayon po, kung magpapabahay tayo, for example, yes. Ngayon po, kung magpapabahay tayo, no need na tayo ng fuse breaker. Para yung distribution po, for example, nangangailangan kang yung susupplyan mo ng appliances is 2 ampere. So, ilang ampere kaya ang maaring kailangan mo na breaker? So, kailangan mo mga 6 or 7. Basta mayroon kang 30% na additional doon sa capacity ng load mo. Kasi pag yung sobra-sobra naman, for example, nagkaroon ng problema yung appliances mo, hindi yung bababa, masusunog na yung appliances mo, hindi pa rin bumababa yung breaker mo. Ganun po yun. Kaya depende po sa tatapunan mo ng kuryente. Ay, hindi po. Hindi po. Igagawa ko na lang po kayo. Kasi kapag ginawa mo po yan, gagana po yan, under po yan. Kaya lang po, pagdating ng araw, masusunog po minsan masusunog yan nandoon sa saksakan mo kasi umiinit na yon. Ayun na yon. Hindi po. Hindi po yon. Hindi rin po. Octopus po, style octopus. Pero nagano na. Okay naman. Okay yung wire mo, malaki yung wire mo nabili, maganda yung nabili mo. Gaano ka kadalas minsan magsaksak? Nakasaksak na yun, nakamins na. So ito po yung pinaka-basic natin na na ito po yung electricity, pagkakaiba ng electricity sa atin dito sa Saudi Arabia. Pero po dito sa Saudi Arabia, ito talaga yung ginagamit nila. Yung usual na ginagamit po nila. So,
mayroon lang po tayong counting knowledge about sa bakit may mga kulay-kulay kaming sinusunod, bakit mayroon kaming mga anong sinusunod yung electrician. Kasi po doon po kami nagbe-base sa yung talagang marunong na, hindi yung kagaya po sa mga Pakistani na sabi nila ako electrician. Pag pinakabit mo, yun. Kaya nga may nakurente akong isang, I'm sorry to say, Pakistani. Actually, thanks God kasi nakasalba naman. Ngayon nagtatrabaho na siya. Sabi ko nga kay kasi po yung kasi pagka pa Pilipino natin, kailangan natin turuan. Tayo, kailangan natin magturuan. Kung anong knowledge mo, turo mo dun sa isa. Kasi kawawa naman pagdating ng araw, tapos papag-isahin mo sa isang trabaho, hindi, pala siya, kakaunti lang yung knowledge na alam niya about, lalo importante electricity. Kasi nakakamatay talaga eh. Hindi yan nakakabuhay. Nakakamatay. Kasi, buhay na buhay. Kukurintin natin yan si Kuya dito para magkano na lang Kuya dito? Ilang na lang? Gano'n na lang. Sa ngayon, bali, sa susunod po, si Master papaanoin ko naman sa hihingi tayo ng konting tulong about sa air conditioning. Kasi may mga bata si Master na tumitira. Tama yan. Bahala na sila kay Master yung conclusion. Doon na yung pinaka-last na kung ano yung assessment niya doon kay niya mga bata niya. So, usapang saksakan tayo. Okay, mayroon tayong tinatawag na 'di ba yung sa atin, 'di ba mayroon tayong saksakan, 'di ba? Mayroon tayong ganun, 'di ba? Tatlo, 'di ba? Ito po yung ikakabit natin dito sa grounding. 3 pin. Yes. Pero ito po yung for example, sa bahay natin, ito po yung pinakatamang ito po yung papunta dito for example, dito yung linya mo, 'di ba? Isa dito sa linya, isa dito sa zero. Isa dito sa live. Ito pong grounding, napaka-importante po nito. Bakit? Minsan kasi pinuputol natin pag tatanggal, wag mong tatanggalin yan kasi yan yung safety. Hindi, yan po yung safety. Kaya yung bagong pinapabahay ko ngayon, lahat po yun may grounding na. Kasi uso ang kidlat. Kasi po, unang-una, for example, nagkidlat sa bahay nyo, uso sa atin ang antena papasok po doon sa television natin. Wala siyang absorber ng ng ground. Masisira na yung appliances mo. Masusunog pa yung linya mo kasi walang wala siyang mag-absorb ng mo Di baling masunog yung appliances mo basta walang ma-persuasion ng mga tao. Isa-isa po yan sa nagiging cause ng disgrasya. Lalo yero ang bahay natin. Kaya po napaka-importante ng grounding. Di mayroon pa rin po. Kasi mayroon po yung sa loob. Kung makikita po mayroon mo po yan. Mga saksakan lalo po yung. Opo. Wala. Mayroon pa rin yun. Mayroon. Gawan nyo. Hindi. Gagawan po. Importante po yan Ay, dito po doon po sa likod, palitan mo ng saksakan. Mayroon po yan, tatluhan po yan. Di po yan, sa ngayon. Ay, gagawan mo po yan, iba po yung linya ng grounding. Bawat saksakan po, mayroon tayong linya. Ibabaon mo po, maglalagay ka ng For example, ito po yung nyo, ground. Wala doon sa breaker, di ba, dalawang linya. Lagay ka po ng grounding, lalagay ka ng grounding. Hindi po. Lalagyan mo siya ng wire galing sa ibabaon mo ibabaon mo po sa lupa. Nasa kontador. Mayroon yun, grounding po yun. Mayroon po.
po yun. Lalagyan natin ng ground, ha? Doon sa breaker, ha? Ay, doon sa, oo. Doon sa ano. Doon sa, For example po, ito yung ano nyo, no? For example, ito po yung main nyo. Sabihin natin yung main mo is 50 ampere, di ba? hindi namin alam yun, Oh. Ito po yung pinakagaling sa linya yung sinasabi ko sa inyo. galing sa labas. Sa labas. Ngayon, ito po yung distribution mo. For example, may distribute ka dito na ano, na breaker din para sa ilaw. For example, ito. Maglalagay ka po dito. Mayroon po yan, makikita mo ngayon sa breaker dito. Lalagyan ng maliit na tornilyo. Ito po yung lalagay mo doon sa, for example, sa likod ng ano nyo, sa may kusina. Para din sa lahat, sa buong breaker na yun. Buong breaker na po yun. Ngayon po, itong linya na to, dapat dagdagan mo to ng isa para sa grounding. For example, maglalagay ka dito ng saksakan. Dapat po itong, mayroon ditong isa nakakabit dito. Tapos ito po, tig-isa din dito. Oo. Yan po yung tamang paglagay ng sa mga bahay, lalo po sa atin kasi laging nagkikidlat. Ito malakas ang kidlat nito eh. Sa lakas ang ground niyan eh. Kaya po sa atin 'di ba Oo. Ito po yung pinaka-basic nating ginagamit sa bahay, 'di ba? Yung mga screwdriver. Anong tawag dito? Flat screw, 'di ba? Ito. Positive, flat, plus. Ha? Ito driver, ito po conductor. Yan. Ayan, 'di ba? Bilis, 'di ba? Yan lang po ang ikaka-share ko muna po sa inyo ngayon. Kasi sa susunod po, magpe-prepare po ako ng doon po sa yung sizes ng mga wire. Tapos, pag-compute kung ilang load bakit tayo mayroon tayong mga computation, mayroon tayong mga sinusunod na computation about sa electricity kasi doon po natin madidetermine yung mga sizes ng wire. For example, kailangan ko ng number hindi, sa gauge na lang tayo. 16, gauge 16, gauge 14, gauge 12. So malalaman ko ngayon doon kung anong sizes ng wire nang gagamitin natin. Kasi po, ngayon, nagpapabahay si Ninong Sis, di ba? Si Brother Sis nagpapabahay, napaka-importante sa kanya mansyon. Di ba? Pero dito po, lahat po ng ginagamit ko na wire is galing dito Saudi Arabia. Kasi napakaganda ng wire dito, lalo yung mga stranded wire, di ba, Master? Yes. Tatluan, meron po yan. Meron, mas maganda po yun. Meron po. Kasi ang available lang sa Pilipinas, yung dalawa. di, meron pastor, meron po nabibili. Pero ang kinakabit ng kadalasan, Yung dalawa lang. Kasi po, advisable talaga. opo, lalo may mga appliance tayo. Opo, yung tatlo. Kasi, akala kasi minsan natin, pastor, hindi mahalaga yung grounding. Pero napakahalaga po niya. Lalong-lalo sa mga bata, lalo na sa mga appliances, minsan sa refrigerator. Mahilig yung mga bata doon mag-akyat-akyat, tapos gaganon. So, for example na lang, mayroon palang sira na yung compressor ng refrigerator. Pumunta doon yung bata mo. So, ang magiging absorber ng yung bata. Oh, yun po. Washing machine. Kadalasan po yan sa washing machine. So, napakahalaga. Tulad yung nakaraan, di ba? Nagwa-washing machine siya, tapos naka-apak. Yung babae. Pinasig siya. Pero kung meron po siyang grounding, so hindi po siya hindi siya makakaranas ng kasi basa siya eh. Siya yung gagawing absorber nung for example, nag-spinner siya.
Yung spinner motor niya, malakas po yan pag mayroong counting dumikit yan sa yung windings. So siya na yung Kung may grounded pala, kung may ground pala yun, pwede masasya, hindi ka makakuryente. hindi kung may grounding po, hindi po siya magkukuryente. Kasi may absorber po eh. May absorber nung Opo. Kasi ito po yung napakahalaga sa lalo yung mga bagong nagpapabahay, dapat kumpletuhin natin. Kasi ito yung napakahalagang ground talaga. Kasi opo, sa amin po hindi. Kahit diyan sa amin ngayon sa planta, nagpalagay po kami ng grounding 6 meter. Opo. Sa mga makina. Oh. 6 meter 'yon kasi yun CNC yun. Ano po, para kasi po may may tester kami sa grounding Dapat mag 0.03 kami, 0.03, 0.05. Pag hindi mo po yan naaabot, counting lang yan, counting excess ng kuryente o kaya yung waste na kuryente, masisira po yung computer ng CNC. Ng lahat ng mga, yan po yung pinaka namin. Kasi po yun pinaka ng manufacturer. Talagang kailangan may grounding. Kaya po sa dito po ngayon, siyempre at least mayroon na tayong natutunan na kahit papaano kaunti. Pag magpapabahay, katulad niya kay Wases, bahay siya, importante ito. Dito siya bumili ng mga outlay gamit. Dito siya bumili ng mga wire. Wire. Yan, napakaganda nun. Hindi po sa totoo po. Alam yan ni Master talagang kahit ako bumibili ng wire Napakalayo ng diferensya. Bibili ka doon ng isang rolyo, 12,000. Samantalang dito mabibili mo ng 600 po. Ay, iba po yung wire niyan. Ano yan wala pong makukuha Kulay po yan May ground po yan Hindi po. For example, sasabihin mo kung ako ang electrician mo, sasabihin mo sa akin anong kailangan, anong ikakabit mo sa bahay mo. Kukumputin ko po lahat yun Yung load mo. Lahat yung kukumputin ko. Kasama po yung aircon, yung refrigerator, washing machine, lahat po yan. Kahit wala po, basta kung ano yung kailangan mo na kukumputin ko muna. Bago po ako magkabit sa iyo ng pinaka-entrada, yung pinaka-entrance. Tapos dito po naman, madidetermine ko kung ang ikakabit ko sa mo either 50 ampere, 60 ampere, o kaya, sa breaker. Opo. Dito ang pinaka-importante po sa main breaker mo. Main breaker? Depende nga po sa load na ibibigay mo sa akin na Ay, usually po sa atin 60 ampere. Ginakabit dito, 60. 60 dito. Standard po yan na ginagawa sa mga bahay-bahay. Opo. Ito yung main natin. Tapos may mga branches naman po tayo. Dito na tayo kung magko-compute kung anong ilo-load mo, refrigerator, washing machine, aircon. For example, ang aircon is yung pinaka-basic na is ang starting niyan is 12 ampere, 8 ampere. So doon po ako magbabase sa niya. Basta po doon sa niya, mag-add po ako ng 30% allowance. Kasi ito pong 30%. Ano na yun? Kung sa Tesla ka naman, magpunta ka kay Elon Musk. Ang lupit De, pero yan tama po yung kay Kuya Sis dito siya bumili ng mga wire niya. Kasi napakaganda ng wire dito. Opo. Meron naman po kasi hindi tinatanggap ng doon sa atin maselan yung mga galingan hindi. Po.
Di, pwede po yan. Walang problema yan. Walang pinagkaiba po yan. Basta sa atin po ang ginagamit natin na frequency is 60 Hz. Yan ang tatandaan natin. Pag may makita ka doon na 50 lang, wag mong bilhin. Masisira agad yan. 60. Yung makikita ka dyan, di ba? 220. Tapos may naka-slash doon, 60 Hz. O kaya 50 Hz. Kasi may mabibili ka dito. Minsan makabili ka dito ng ilaw na ganun eh. 50. Hindi po. Hindi po yan. Diari. Wala ba yung 50-60? Mayroon po ngayon yung auto, yung tinatawag. Pero minsan yung kalimitan dati, may nakabili ako ng yung 50 lang. Hindi ko pinakabit kasi isang linggo lang eh. Pag on and off mo, mamaya, bigay na naman. Yan yung pinaka-importante po. Huwag tayo doon sa voltahe kasi yung voltahe na yun eh, given na yun eh. Given na ng 220, makikita mo 220. Sabi mo, ay okay na to. Hindi. Pero doon pa rin tayo sa hertz magtingin doon. Lalo sa mga appliances, hertz pa rin ang titingnan natin. Yung frequency. Opo. Kasi pero kung auto, okay lang yon. 50 by 60, okay lang yon. Pwede yon. Yan ang ginagamit. Kutsi yun. Ay, di totoo yun. Di totoo yun. Mag-jumper ka, Kuya GR. Jumper. Hindi yun. Ano yun? Hindi pa rin yun makakababa. Kasi yan yung tinatawag na yung capacitor yan eh. Pero kukumputin mo pa rin yung load. Kasi for example, nagkabit ka lang dito, di inabsorb mo pa rin yung lahat ng mo sa bahay, useless pa rin yun. Kasi ginagamit lang yun sa mga motor ng tubig, para yung excess na start up niya, ma-absorb niya. Lahat ng kuryente, para lang dun sa motor na yon. Oo, okay. Yung mga LED light, okay lang yan. Oo. Kaya lang sa mga lugar na on and off ang kuryente. Yung? Hindi yan. Wala yan. Para namang di tayo electrician yan namimili. Kunyari nga totoo, kunyari nga lang. Oo, kunwari. Oo. Electrician nata to. Yes, oo. Umagal yung wala yun. Totoo yun, yung magnet, yung malakas na magnet, babo mo dun sa metro, totoo yun. Kasi yun eh, namamagnet mo pa yung pero ngayon hindi mo namamagnet kasi na yun, aluminum na yun eh. Paano mo yun mamagnet? Hindi mo mamagnet yun. Kung gusto mo talaga, makatipid ka, butasin mo yung dingding mo, kung doon yung metro, di kuwitin mo, di doon ka mag-jumper ka. Zero talaga yan, zero consume yan. Di ba? Kaya nga, sinasabit lang. Hindi. Sunog yung bahay. Ginamper? Ginamper? Nakita nung electrician sa kanila. Nakaapoy na yung kwarto. Ngayon kung gusto talaga nyo makatipid sa kuryente, napakasimple lang eh. Wag kayong patayin nyo. Hindi lang. Ito sa totoo lang. Sundin nyo yung mga sa ilaw na lang. Kasi ito yung ginagamit natin. Basta lahat ng ilaw, papadaanin natin doon sa live. Wag nating papadaanin sa kung saan doon sa zero. Kasi magbiblink yan eh. Magkukonsumo pa rin yun. Isa po ang linya niya. Opo. For example, ito sa atin, di ba? Ito yung pinaka-live. Di ba naka-series? Ito Kuya GR ha. Ito, napakasimple na lang ha. Kuya GR. Ito yung
Ayaw po eh. Magsisiris ka pagdating ni Vanessa. Eh, ito, di ba, sa atin, ito, line to ground sa amin eh. Sa probinsya namin eh. Ganun din. Ngayon, for example, ito po yung switch natin, di ba? Ngayon, ito yung ilaw natin. Yan. Dito po yung line 1, ito yung 0. 0, nakarikta na yan dito. Ito po yung kinat mo na dito yung line. So wala na. Kahit pa ito mag-corrosion pa dito, magkaroon pa ng wala na siyang 0, as in, walang voltahe yan eh. Pero kung binaligtad mo po ito, baligtarin natin. Alika. Ngayon, ito po, 0. Ito yung, dinikay natin dito yung switch. Anong mangyayari ngayon pag nagkaroon ng counting moisture dito? Magbi-blink siya. Kasi ito yung ito yung live mo eh, kinabit mo na dito eh, direkta dito sa live eh. Di ba yung moisture, yan eh, bali, for example, ito, nakakabit sa, sa dingding, nabasa itong switch mo. Magkakaroon ngayon ng ng contact. Sabihin pa natin nag 70 volts, nag 50 volts, magbi-blink pa rin to. Opo. Opo, electrical yan, electricity yan eh. Kakaroon pa rin po yan. Oo. Ano po? Hindi po. Hindi, marami po kasing factor, pastor eh. Maaring yung kinuhanan mong source, mababa yung mababa yung amperahe. Yun yung yun yung titignan mo doon. Hindi yung hawakan mo kuya. Hindi kuya. Lalo sa amin na mga electrician, pag hindi ko alam yung linya, ilalagay ko po yan sa voltahe, hawakan ko yung kabila, titester ko dito. Pag mayroon po ako na reading na voltahe dyan, ibig sabihin po live yan. Ngayon pag kinabit ko po dun sa isa, for example, ito po, kailangan yung matutunan yan dahil ang mga Indiano at saka Pakistano supply talaga. Ano po Teka, saan mo itatapat? Doon na sa saksakan. Ito to eh, line to line to eh. Kasi to eh. Ito po ilan po, di ba 61? 61 volts. 61. May 61, may 50. Mga reading. Pero dito sa baba, di ba? 2.5. 2.5. 2.5 yan. Ibig sabihin, ito po yung neutral. Ito yung ito yung round width. Live pala yan. Magkano yun? Ibig sabihin, live yung nandito sa taas. Yung sa baba. Lang yan, either neutral, either all, kaya ground. Kaya dito pa lang po, determine na natin kung live o kaya Teka, bakit ang monthly nila dito parehas may supply? Line to line po kasi kinuhanan eh. Line to line. Para sumisira ng appliances yan. Dapat isa lang ang merong... Ay, hindi mo maano po yan. Hindi, 110 yan eh. 110 yan. Neutral po yung isa dyan. Neutral. Ito po yun ha. Kasi napitulungan ko po pagka diba?
Ito yung neutral. Pag ito po ang kinabitan ko, saka dito, ang kakalabasan po niyan is 110. Neutral. 110. Napakalinaw, di ba? Oh, napakalinaw, di ba? 110. Di ba 110 na siya? Oh? Tatawanan ka lang ni Michael. Ang linaw nga. Ah, hindi, sa totoo lang, ito na po yung sa distribution nila dito, sa mga bahay-bahay. Sa mga bahay-bahay dito. Pero po sa, sa industrial area, tulad niya, 380 sa mga company, 380 talaga, 380 to 415. Talaga magkukurente ka kasi. Ay, hindi kasi tester. Tester. Dito ko nakita ko dito may puntahan lumabas eh. Kung isa lang. Kaya bakit dito ang kuryente na pag dito patapon? Ba't sa atin? Lahat patapon po yan. Sa atin pahigop. Ba't sa atin pahigop? Ba't ganun? Pag nakuryente ka, hinihigop ka eh. Kasi may explanation po yan eh. Kasi yun yung pag ano po kasi, yan yung tawag dito. Pag galing sa generator, ang electricity is pahigop. Pahigop yan eh. Pero pagdating galing sa mga planta, yan ang design nila patapon yung kuryente. Kaya pinsan mo makuryente ka, maagaw mo pa yung kamay mo eh. Oo. Pahigop. Pahigop, delikado, kaya wag kang maghihigop. Tandaan mo yan. Sipin mo lang. Oo. Delikado ka. Hihigop ka pa lang. Pero, yan kasi pong ang generator po kasi, kumbaga, nandoon lang sa windings niya yung electric. Hindi katulad dito na yung electric na dinidistribute nila is naka-grounding ng lahat. Kaya, kaya mas delikado yung electric ng generator. Oo, may yan yung for example, bumagsak for example, naputol yung high tension wire. Ngayon, bumagsak, i-absorb ngayon ng grounding. Hindi pwede yun. Kakasuhan ka ng gobyerno. Kakasuhan kayo nun pag nahulihan kayo nun. Sino man nahuli? Oo, kasi kinuha na ninyo. Kinuha na ninyo. Ngayon, ko sa inyo yung pinaka di ba? Galing sa pinaka for example doon sa distribution mismo ng kuryente. Bakit? For example, makikita natin, di ba? Ito yung pinaka for example, geothermal distribution. Okay? Yan. Ngayon, ito po gagawin niya itong mataas na voltage megawatts. Alam niyo kung bakit? Bakit megawatts tayo doon? Para yung i-distribute na dito sa napakalayong lugar is maliit na wire lang gagamitin nila. Pagdating nila doon sa substation, gagawin nila yun ng mababang voltahe. Ida-down na naman nila hanggang sa maging 220. Kaya po, makikita mo minsan, napakalaki ng wire dito, pero pagdating dito, napakaliit na lang. Kasi galing po dito, mataas yung voltahe. Kapag po mataas yung voltahe, maliliit na wire na lang kailangan mo. Papunta doon sa mga substation. Yan lang, basic lang po yan na para alam din natin, makikita natin, bakit kaya ito? Dito,
Pagdating mo dun sa substation, malalaking wire na naman lumabas. Yun na po yung malaki na yun kasi yung amperahe mataas na yun. Kumbaga yung lakas, mataas na. Yun yung ano po doon. Opo, sa source. Megawatts. Opo. Pupunta doon sa substation. Opo. Opo, di-distribute. From 13,000 volts, I think, 11,000. And then, i-down na naman nila ng 400. Yung 400, i-ano na naman nila ng 220. Kumbaga po marami po siyang dinaanan para may isa po akong i-ano sa inyo sa Bisaya to Sorsogon. Ang ginamit po nila is underwater. Pero alam niyo po kung anong dinesign ng German? DC voltage. DC. Ginawa nilang DC. Para hindi makuryente yung, for example, magkaroon ng sa ilalim ng ano. Pagdating po doon sa Bisaya, in-invert nila from DC to AC. Opo. Opo. Ano daw yun? Di natin malaman yung mga design. Design kasi German nag-design nun. Yes. Yes. Opo. Oo. Sa atin naman po, kung gusto nyong makatipid talaga. Opo. Marami po. Marami bading eh. AC/DC yun eh. Oo. Kaya napakadelikado dito. Oo. Province, oo. Oh, sa taas kasi nag-ano dun eh. Nag-rainfall umuulan. Ayun, ano po yun eh. Transmission line po yun. Transmission, yung gano'n doon sa kanila. Yung gano'n. Ano po yun? Kaya sa atin po, for example, gumawa ka ng extension wire. So, alam na ninyo kahit pa paano, mayroon tayong mga extension wire na tuturuan ko rin kayo nun kasi pang basic na lang po doon sa bahay nyo, yung hindi talaga marunong. Ito, dadala tayo ng itong mga kung original. Pero pag China, hindi po yun. Nagsubra sa amperahe yung karga mo. Pag original, di ba po ibang presyo? Sa amin, gawin na lang natin kasi siyempre mas maganda po yung ginagawa kaysa doon sa sa tawag doon sa anuhin mo, bibilin sa labas. Hindi ka nakakasiguro ng wire niyan, lalo China, kalimitang po dito. For, under ano yan, yung mga wire po. Saksakan? Ay, ano po yan kasi, mga ano na lang kasi yan nila, gawad na talaga nila yan. Pero hindi po talaga nasa standard. Hindi advisable po. Oo, hindi po. Katulad nito, pwede po yan kaso dapat pero ito pag electronics okay lang yan. Kasi ibang usapan po 'yun. Pag aircon po talaga is direct to the panel. Direkta yan sa breaker. Papunta doon sa pinaka-aircon po ninyo. Sa aircon ninyo. Ayo, okay lang po. Okay lang. Pero mas maganda po yung ginagawa talaga kasi alam mo yung gauge ng wire. Diba? 2.5 talagang 2.5 yung ikakabit mo. Kasi kalimitan ginagamit po natin for example is 2.5. Huwag tayong gagamit ng 1.5, napakaliit na po nun sa parang wala na pong buhok yun eh. Oo. Ganun yan sa akin, mga 1.0 na lang to eh. Yung sa atin, kung gusto talaga nyo makatipid ng kuryente,
ano tayo dito ng ano, mag-aral tayo ng solar. Oo. Aral tayo ng solar. Bibigyan ko kayo ng basic, bibigyan ko kayo kung paano maglagay ng automatic transfer system. Kahit wala na ako, kahit wala ako doon. Marami pa tayong mag-exit session. Hindi. Anong kayo? Basic lang. Tapos, ayan. Okay lang yun. At least mayroon tayong maiano sa susunod. Susunod. Kahit, ano po yung ano mo, inverter mo? Kahit ano po, basta depende po sa ano mo, sa tawag dito. Oo. Iba yun. Source mo. Ngayon, may ATS na yung automatic transfer system. Yun ang gagawin ko doon sa bahay ko. Yun ang magiging main source ko is solar kasi walang tao eh. Ano lang, kumbaga pag may free time lang yung mga mens, at least mayroon tayong mga knowledge pag umuwi tayo ng Pilipinas, hindi na tayo mag-aaral dito. Kayo na mismo yung magkakabit doon sa bahay nyo sa Pilipinas. Tatawagan lang kayo, Brad, paturo na muna dito kung saan ito ikakabit. Pagka saksak mo sa puwit mo, pagka kuryente na to, Brad. Bawo, Brad. Joke lang yun. Sabi ni Kuya Sis, Brad, mabaho to. Ay, wala na. Ano lang yan, 80 volts na lang yan eh. Wala na, di na ano daw eh. So ito lang po yung ano natin ngayon, yung yung dito muna tayo sa safety, tapos kung paano yung distribution ng bawat linya ng nandito sa Saudi and also doon sa atin na basic sa Pilipinas. Hindi po tayo makakasample noon, wala po tayong ano eh. Okay po. Sa bahay sa Pilipinas, ano pinaka-advice na dapat wiring? Hindi po nga, Pastor. Depende nga po sa ibibigay mo sa akin. For example, kung talagang marunong na electrician, depende. Wala pang gagamitin material, siyempre, wala pang gagamitin. Saan mo gagamitin? Anong loloadan mo? Yung wiring sa loob ng bahay. Standard, gauge number 12. Gauge number 12 para sa saksakan. Sa ilaw, ay ano na yun, napakaliit na nun. 14. 14 po. Pang ilaw. Oh yes, iba-iba. Oh. Ito ngayon, Pas. For example, sa mga, kung mapera ka, ito lang sa atin lang ha. Sa atin lang. Kung dito tayo, nasa Saudi tayo eh. But bibili ka ng maliit na wire kaysa doon sa, syempre, i-ano mo na siya. I-upgrade mo na siya. For example, yung sa ilaw is number 14, gawin mo number 12, gauge number 12. Yeah, mas safe ka doon. O kaya yung sa outlet mo. Yes. Yeah, hindi. Outlet, gawin mong number 10. Gauge number 10. Yes. Mga outlet. Yan yung ano, opo. Talagang ano na yon, safe ka doon. Yes. Hindi pwede. Kasi ilaw lang naman yan eh. Walang problema kung mapera ka. Magastos. Yun lang. 16 na lang lahat. 16 na lang lahat. Sabi na parang si JR. Kaya ang ano pas dito po kasi sa atin, for example, sa ating ngayon may basic na tayong naiintindihan. At least alam na natin ngayon, for example, patulong ka kay Kuya Leo. At least si Kuya Leo alam niya na, pas ito gamitin mo. Kasi at least
mayroon tayong knowledge na nai-share doon sa bawat isa. Kasi kung halimbawa nakatuon lang tayo sa sa isang dapat may kanya-kanya tayong katulad nito skill na itinuturo sa laking tulong yung mayroon tayong tinuturo. For example, doon naman sa air conditioning. Kasi lahat naman tayo imposibleng walang aircon. Mayroon tayong mga ano dito na may aircon. Yan ang pinaka din na matutunan natin. Lalo yung katulad ngayon, laging brownout sa Pilipinas. Ano ang pinaka natin dapat matutunan? Solar. Generator. Dapat pala talaga matutunan ng paggamit ng Tester. Ito po tayo pinaka-importante dito, little by little. parang wala kang tester. Specific goals. Hindi pa pinaka Hindi naman lahat alam na gumamit ng tester. Opo. Kasi marami po itong marami po itong ibig sabihin eh. Ay, gamitin mo ngayon. Ay, marunong. Wala, zero na eh. Zero voltage na eh. Ito ang pinaka-basic lang naman po dito nagagamit natin is voltahe, yung continuity. Yan. Dito. Oo. Opo. Kailangan natin ituturo pa rin ito sa sa susunod po. Dito lang muna tayo sa basic electricity lang muna tayo. Yung lang. Mayroon po tayong tinatawag na Oo. Magdadala ako ng analog. Magdadala po ako ng analog. Mayroon akong analog. Mas maintindihan nyo doon. Yun ang Sa iba kasi sa eh. Ang problema nga kasi dyan, minsan nag-check ka, hindi mo alam kung ano nakaset. Dapat alam mo kung Saan mo i-setting? Ay, kaso hindi mo nga alam pa kung paano mga dapat ituro. Buti kung si Michael yan, master. Ikaw Kuya Sis, hindi pa tapos yung bahay mo, di ba? Sisimula pa lang. So napakaganda yon yung kay Kuya Sis kasi nagsimula pa lang. Unahin niya doon yung grounding kung saan niya ikakabit. Yun ang pinaka-basic. Yung pinakauna. Unahin yung grounding. Magnakaw ka doon sa doon sa Cubao, dalhin mo doon. Pero sa atin ang standard na sukat ng grounding na makakuha mo yung pinaka-peak is 4 meters. Okay. Nakabaon po talaga yan. Yung, mayroon akong pang sukat kasi hindi pwede dalhin kasi yun eh. Ano yun? Special. Mag ka na sa sa rad. Tanso, copper. Baon mo. Oo. Sa panel. Dito Kuya Sis. Ito yung di ba? Yung mga breaker, bumili ka dito. Break distribution. Ito, mayroon yan dito, makikita ka dito na maliit na Diyan mo ilalagay yung yan nakasulat doon, yan ang ibabaon, yan ang ikakabit dito. Ngayon, for example, nagkabit ka ng saksakan, 3 yan. Ito, may isang linya na papunta rito. Ito, yung dalawa line to line. Yan yung outlet. Yan yung outlet. Oh. Oh. Hindi ngayon mayroon na kasi isa na rin yan sa nire-required ng Isa yan sa kahit mag-seminar ka sa mga electrical company, magpapakabit ka ng metro, tinatackle nila yung grounding. Oo, mayroon na. Hindi talaga lalo sa Manila, Meralco, standard talaga sinusunod na nila. Kasi nakaano yan sa electrical code yung grounding.
Ay, hindi. Wala eh. Sunog. Kasi walang absorber nung ano eh. Walang absorber nung yung appliances, walang absorber ng ano, yung refrigerator, walang absorber. Kaya minsan yung anak mo pag naglumapit doon, kumapit tapos ano, iiyak na lang. Hindi mo malaman kung anong iniiyakan. Yung pala na ground pala. Kasi siya yung ginawang absorber nung ano eh, nung grounding. Yan yung pinaka ano sa atin pag magpabahay tayo ngayon, itong grounding talaga. Opo. Opo. Opo, yung pin sa baba po. Opo. Diretso. Diretso po dito. Dapat. Direct. Direkta na yan dito. Lahat ng grounding mo po, dito yan lahat. So maganda talaga yung dapat takbuhan ng ano. Wala talaga. Kasi kaya ano, yun yung ano, yun yung yun yung iba. Oh. Oh. Wala. Kaya mas maganda po yung gagawin mo. Mas maganda yung ikaw gagawa. Saan? Hindi. Wala eh. Wala din dito. Wala. Hindi ka rin makaano. Wala. Yan. Ito yung Opo. Ito yung ito wala yan. Ito yung po. Ito yun, ang ground. Ito na. Ito yung ground. Ito yung ground na malaking ano, gitna. Ito yung line to line. So ito na Line yung to line. nakakabit doon sa panel na pupunta Opo. sa earth. Galing na dito sa earth. Dun sa wiring pa sa loob ng Dapat yan yung ano, yan yung magandang sundin mo sa ano, sa pag nagpabahay po kayo. Ang pinaka-importanting mayroong ground. Washing machine. Wala yan. Kasi noon pa po yan. Yung pinaka-importante po na i-ground natin, washing machine, refrigerator, aircon. Yan yung tatlo na yan na talagang kailangan mong ilagay sa ground. Ikaw po mag-ground. Hindi po. Opo. Oo. Gagawa ka ng ano, pag naglagay ka ng ano, lagyan mo pa rin yun ng, mayroong nabibili ngayon na ano, isusuot mo yun, lagyan mo pa ng linya papunta rito sa grounding. Kahit pa maglagay ka ng breaker, maglinya ka pa rin ng isa para doon sa grounding. Importante yan doon sa ano, lalo mga inverter type na ngayon. Importante yon. Kaya pagka minsan masusunog na lang bigla yung aircon mo, kasi isinaksak mo lang dito eh. Kasi sabihin mo, parang electric fan na lang ngayon ng aircon eh. Kasi mababa yung amperahe. Inverter eh. Sinunog ngayon kasi walang absorber siya nung magano yung magkaroon ng excessive na ano, susunugin talaga niya. Submeter. Submeter. Isa lang. Walang problema, isa lang. No problem yan. Basta yung distribution mo, galing ka, for example, ilang kwarto mo? 4 na unit. Okay. Ito yung meter mo, no? Kasi yung may main meter ka, di ba? Galing na sa taas, sa labas to. Yung submeter mo dito, walang problema to. Yung dalawang output nito, walang problema. Yung ground nito, iisa lang yan, kuya. Pag-isahin mo lang yan, walang problema yan. Walang epekto yan sa bill mo. Walang epekto. Ang ano lang yan eh, ground lang yun. Safety lang yun. Yung grounding natin. Pero yung output nito, papunta sa iba-ibang kwarto. Hindi. Opo, ito, for example, ito, magkakonekta lang yan, parallel lang yan. Pero yung output mo, papunta na doon sa isang kwarto. Oo. Kaya ito, tama ka, dapat mayroon ka nitong submeter para alam mo kung sino nagluloko na tenant mo.
Ay, hindi, yung ano, may kanya-kanyang metro dapat. Mm. Ah, mm. Kaya makikita mo doon, mayroong madaya ng mga tenant minsan eh. Sabihin nila, oh, wala naman akong appliances. Yung pala, nagluluto doon sa loob eh. Electric, o stove. O, di ba? Kaya, kaya mayroong mga madaya ng mga nagano, mayroong maliit na mga electric stove. Lahat saksak lang nila, magluto sila ng kung ano-ano. Kaya ganun yun. Kaya, lalo yung mga nagpapaupa, napaka-importante ng mga submeter. Doon mo malalaman yung mga consumption ng bawat ano mo, tenant. So, ngayon, yun lang po muna yung ano natin. Susunod, ano naman tayo? Si Kuya Billy naman mag-ano doon sa ano, sa air conditioning eh. Sabi ni boss. Napakaganda po. For example, yung ano, yung na-discover po ni ano, yung ano lang po ito. Yung na-discover, sino naka-discover nung leakage noon? Ikaw? Si Buddy? Ito po yung ano, ito po yung naging cause ng ano natin, sira dito. So, nakita po ni Buddy yung leak ngayon. So, ginawa na po namin. So, ginawa po namin, ito po yung ginamit lang namin. Opo. Ito lang oh. Di ba? Ito lang yung ginamit ni Buddy. Pero na-solve yung problema. Hininang ni Buddy. Ito lang po. Oo. Panghinang lang to. Kung kung gusto mo, titestingin natin pang ano to sa portable acetylene. Ano po 'yan? Butane. Butane po pero maraming klase po yung butane. Pero ito kasi po, yung init nito is 1,000 plus degree, 1,000 plus degrees. Kumbaga napakainit po nito. Iba yung init nito kaysa doon sa basic na butane. Yung basic na butane is about around 500 degrees Celsius lang. Pero ito po, taas po ito, 1,000 plus po ito. Kaya niyang maghinang ng ano, ng mga copper tube. Yan po yung ano. Aluminum, kayang-kaya kuya. Napakadali lang sa aluminum, tutunawin ng aluminum diyan. Gold, kung may gold kayo, sino may gold? Tutunawin ngayon natin dito. Actually, siyempre sa tulong na rin ni Master, kasi nahihiya na kami, marami tayong AC technician dito. Kailangan natin ma-solve before yung nagpe-praise and worship, kawawa yung mga tao eh. Kaya maganda pa rin yung mayroon tayong mga kapatiran na talaga, sabi nga namin ni Master, magano na naman to? Magrereklamo na naman sila. Doon po sa sa trabaho ko, actually si Willie is a diesel mechanic. Nagsabi siya sa akin, sir, wala talaga ako, konting alam ko lang sa Kaya lang sinasama ko siya para matuto siya ng mga ginagawa. Hindi lang doon sa mekaniko ikaw, sabi ko. Kasi pag Pilipino, napakadali maturuan. Kasi lalo na sa amin, multitasking kami kasi kulang sa tao. So tinuturuan at saka nakita niya yung trabaho ko talagang kumbaga simula pa lang umaga, ikot na yung tumbong ko. Wala na. Nung wala sila, nako, grabing trabaho ko. Hindi mo ako mapapindot sa cellphone kaya kahit tumawag ka sa akin, minsan di kita masagot. Yun. Opo, sabi nila suplado daw ako eh. Pero hindi ako suplado, pero alam ni Willie, focus ako sa trabaho kasi serious lang, at saka trabaho. At saka yung napapasalamat din kami sa Lord ni Willie, sabi ko sa kanya, maganda yung napuntahan mo ngayon na kumpanya kasi yung pinanggalingan daw niya is kumbaga hindi nag-succeed. Di siya magsisisi kasi
Hindi po, yung ano ba, yung ano, actually po magiging 5 na kami ngayon. So praise God that ano na rin, ina na rin yung panalangin makakaluwag-luwag na. Hindi pastor. So hanggang diyan lang muna po tayo sa mayroon po ditong ano, pang ano sa kilikili. Mayroon po ditong mayroon po ditong pang ano sa ano, gauge sa ano, si Master mayroon din. Yan. Kailangan po. Yan. Kailangan po natin yan. Actually, ito pong gamit ko, pinagamit ko muna sa church kasi hindi ako nakauwi nung December. Kasi dapat pauwi sana akong December eh, hindi ako pinayagan. So sabi ng amo ko is May. So, inshallah. hanggang may langis. So, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sana may natutunan tayo kahit kaunti. Sa susunod po, mag-ano po tayo ng about sa solar. Tama yun si Pastor. Para matuto tayo, kasi ito, makakatipid tayo sa kuryente. Ito talaga yung kailangan natin kasi makakatipid tayo, Han. Sabihin natin yung kapatid ko, ngayon nakatipid siya ng almost 40% ng bill niya. Kasi inanuhan ko sila ng solar. Pero, ang tanong, kasi, kasi po ito, kasi for example, kailangan mo ng solar sa bahay mo. Hindi lang basta solar ang kailangan mo. Kasi kung gusto mo talaga makatipid, kabitan mo ng, for example, 10,000 watts, tipid ka niyan. Halos lahat ng appliances mo yan aandar. Opo. Depende po sa maintenance mo. Kasi ang pinaka-maintenance po dito is battery. Ang battery po, ang gagamitin nating battery, doon ang pag-aaralan natin is, pinaka-importante is baterya. Kasi po itong baterya, yung mga maliliit na baterya, yung lithium, yan po yung pinakamatipid sa solar. Yes. Opo, yun po yung pinakamatipid. Kasi po, pag nasira po yung isang battery pack mo, hindi yan nasisira lahat. Maaring 2, maaring 3, tatanggalin mo yun, bubuuin mo na naman siya ng panibago. Aandar na naman yun. Yun po. At saka mayroon pong mga gadget dyan na nilalagay. Yan yun. Kaya sasabihin natin, yes, gagawa tayo. Mayroon ako po dyan pang kaya ko i-ano sa inyo kasi mayroon ako dyan. Opo. Maliit po. Mayroon pa ako. Oo. Yung parang Eveready po yun eh. Yes. Hindi maliit. Lithium. Maliit yun. Hindi, pero mayroon pa akong pang ano sa inyo. Papakita ko sa inyo. Pwede sa scooter, pwede sa lahat, pwede sa solar, pwede po. Yun po. Pag-aaralan po natin yun kasi napakaganda po yun. Kahit basic lang matutunan natin, napakaganda. May pera ba tayo? Hindi, pero po, sa totoo lang, yung setup na ginawa ko sa kapatid ko is around 120K. Solar po yun. Opo. Pero yun, 120K, ano yun? 5,000 watts na nga lang yun. Oh. Ilan ang aircon? 2. Hindi. Ang aircon nilang inverter, kasi pinapalitan ko po ng inverter, kasi pinapalitan ko siya ng inverter, kasi yung inverter kasi, mababa po ang amperahe nun. Yung start up niya, mababa lang po yun. Kung 3 ampere yun, yung nun, hanggang sa magtrabaho siya. Kaya po pero po, ginagamit na nila ngayon almost 5 years na eh. Wala pa rin po. Kasi yung battery po na ginamit namin is,
yung mga sinauna pang lithium pa. Lithium. Maliit yun. Wag, Sige, Ronald, pero pag kami, wala pang maintenance to talaga. oh. Yun. Hindi. Nakakonekta pa rin sila sa kanila. Opo. Ay, hindi. Oh, naka ano pa rin po sila? Hindi po. Kasi ang wala pang ATS yun, hindi ko pa nakabitan eh. Kumbaga, pag araw, ginagamit nila yon manual. Pag araw, ginagamit nila yon pag gabi, oo, may charge na. Hanggang sa mamatay na yung ano, solar. Kasi yun yung ano. Kasi may safety naman yun. Ang lithium no problem. Ang hindi pwede isagad is yung deep cycle. Yun yung hindi pwede mo isagad kasi madaling masira yun. At saka mayroong ano naman yan eh. Mayroong program yan doon sa doon sa inverter mo, sa solar inverter. Kung hanggang ilang percent lang mamamatay na siya. Nandoon yun, kayang-kaya yun ano. Lalo sa atin ngayon, napakataas ng napakataas ng ano nyo, bill. Gumamit ka ng solar kasi washing machine, kaya paanda rin. Refrigerator. Pag 5,000 watts, kaya na paanda rin eh. Tapos yung aircon ng mga 1 HP na inverter, kaya paanda rin. Kasi mababa yung amperahe. Kaya susunod, pag-aral, yung solar, isasama natin doon yung compute, paano natin mag-compute ng load. Kasi kasama yun doon dapat eh. Hindi tayo mawawala doon. Kasi pag yung ano natin, hindi ka marunong mag-load, ay masisira yung ano natin. Kaya sabihin mo, ay namatay yung inverter ko eh. Kaya overloaded ka na eh. Kasi sobra yung load mo eh. Pwede mo pagsabayin niya lahat ng ano mo, depende pa rin doon sa capacity ng ano mo, ng solar inverter. Kaya di ba napakaganda ng natatopic natin minsan yung mga ganito kasi may natutunan tayo kahit papaano. Nakakatulong kami na kahit may counting knowledge man lang kami na itutulong na i-share namin sa inyo. Kaya po, pastor, kasi overloaded na yun eh. Sobra na sa load. Iwan ko si Kuya JR, siguro hindi pa to overload eh. Di ba? Under ano pa eh. Kaya mag-iipon pa siya ng lakas eh. Kaya baka isang araw di lumabas eh. Baka ma-okray siya eh. Kaya maraming salamat po sa inyo and sa mga pastors, sa inyo pong lahat. Thank you very much. Sana po may natutunan tayo kahit papano. Thank you. Maraming salamat sa buhay mo kay Jamin. Marami kayo namang natutunan, no? Salamat sa hapong ito. May mga tanong pa ba? Wala na. Ang tanong doon, may pera ba kayo? Ha? Sabon naman. Thank you. Maraming salamat, Kuya Jamin, sa oras mo na pinagkalob niyo po sa amin sa hapong ito. Thank you sa skills na na-share mo sa hapong ito. And so, by next week po is ano naman po tayo, back to Bible study tayo. And tingnan po natin kung, kasi sa 24, tama no? 24, wala tayo. So, after 24 siguro, balik tayo ng another session kay Jamin. Ano po yung itutuloy natin? Solar. Sino po bang kukunting ikaw pa rin? Solar pa rin. Kung sino kasama, kung sino pwedeng makasama. Jonard, yung mga materials. Okay, sige. Okay, salamat. So, yun lang po sa hapong ito. Pwede bang Kuya Pastor Ansel, andyan, mic, pa-close, prayin lang po tayo. May mic dyan? Wala po. Si Michael. Okay, palakpakan pa lang. Tayo pong tutumayo lahat. Oh God. Praise the Lord.
Oh, ang dami, full house. Parang second service. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na ito, Lord God, na marami din po kaming natutunan through Brother Jamin about basic electricity. And Father, we thank you for this knowledge, Lord God, na pinagkakalob niyo po, Lord God, sa aming kapatid. And likewise, sa aming mga natutunan, let it be, may apply po namin sa daily of our life, especially of electricity, where in fact, we need safety sa aming tahanan. And Lord, patuloy niyo pong ibuhos, Lord God, ang mga knowledge na ito upang mapalawak, Lord God, ang aming kaalaman and that we could share to each every one of us, maging po sa aming mga kasambahay. Father, we thank you for this time with the men's ministry and likewise for the women's ministry, Father. Lord, salamat po, Lord God, sa mga activities na ito ay it would widen up, that will strengthen us, Lord God, in our fellowship, Lord God. Maraming salamat po. And likewise sa mga lead, Lord God, ang men's ministry, Pastor Rams and Brother GR. Lord God, we speak blessing upon their life, Father. Sa lahat po ng mga plano po namin in our work, Lord, tinataas po namin yan. Lord, bless the work of our hands, especially this coming week, Father. Your name be exalted, Lord God. This pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nakatalikod sila. Ito na pangalap eh. Ready? One, two, nine. Isa pa. One, two, nine. Okay. Kaninong cellphone to? Lima. Patak. Ang tanong, may pera kayo.